Sa pagkakataong ito ay pinalayo na makapanayama dito sa ating programa ang Executive Director po ng Commission on Population and Development, si Undersecretary Lisa Grace Bersales. Kaugnay po yan ng usapin sa teenage pregnancy. Nasa kabilang linya na po si Yusek Lisa. Good morning po, Yusek. Good morning, Yusek. Good morning. Good morning, everyone. Kami po ang inyong lingkod, John Riz po, and si Kuya Jello. Yan. Yapo, kapatid ko po siya. Kasi kuya. Angelo Tris po, ma'am, madam. Kuya Jello na rin ako. Ayun. Yeah. Kapatid na rin po namin kayo, ma'am. Kuya Jello na rin ako. Kapatid na rin po namin kayo. Ayan. Good morning po, ma'am. Ha? So, simulan po natin yung 139, almost 139,000 na recorded po na teenage mothers po dito sa Pilipinas. Noong 2025 po ba ito? And kung noong 2025 to, gaano po yung itinaas compared doon sa mga previous years? Ma'am. John Riz, itong datos na ito na galing sa Philippine Statistics Authority, So, yung recorded na mga anak ng mga teenage mothers or adolescent mothers ay noong 2024. At sa mga below 15 na nga po or 10 to 14, umakyat po ng 8% from 2023 to 2024. Siyempre, ini-emphasize din namin mga older na teenagers, yung 15 to 19, bumaba po ang incidence nung nanganganak. So this, 2024 po yung record na nilabas ng PSA, no, Yusek? Yes, Angelo. Okay po. So, ito po. Yung partner gusto ko maitanong kay Madam Lisa, kung paano po ba naka-apekto sa ekonomiya ng bansa itong teenage pregnancy? Kuya Jello, wala pa naman po siyang epekto sa ekonomiya natin. Kasi ang wino-worry po ng aking opisina, ng Commission on Population Development, ay ang trend, yung pagtaas. Yung matagal na itong tumataas at lalo pang tumaas ngayon. Kasi hindi pa naman marami itong mga nanganganak na 10 to 14. Wala pa nga 1% of the total births sa Pilipinas. Pero, ang amin pong paalala ay ang epekto sa mga batang babae nanganganak ng 10 to 14, hindi pa po dapat. Kasi yung katawan nila hindi pa ready na magkaroon ng anak. So, ang epekto sa kanila ay ang kanilang kalusugan at syempre pa, kung na sila ay hindi na sila basta-basta makakapasok sa eskwelahan. Now, sa ngayon, ang sinasabi ko wala pang epekto. Pero kung dumadami ng dumadami, itong mga batang nanganganak na babae, ay pag dumami talaga na sila, at sila ay sumampa na sa tinatawag nating working age population, which is for 15 to 64, ang epekto na sa ekonomiya ay maraming mga kababaihan ang pwedeng hindi na makapagtrabaho or kung magtrabaho man sila ay yung kanilang trabaho ay yung pang tinatawag nating elementary occupations, yung minimum wage or even less than minimum wage. Anong epekto ng ekonomiya niyan? Ay kahit na may marami tayong working age, hindi naman sila nasa productive na trabaho. So, yung contribution ng ekonomiya ay hindi masyadong malaki. Ang gusto natin ay yung ating mga kababayan na nagtatrabaho ay nagkaroon ng magandang edukasyon at sila ay malusog para pag nagtrabaho sila, yung mga makukuha nilang trabaho, ay yung ba talagang magandang kanilang sahod and so malaki ang kanilang pagtulong sa ating ekonomiya. Yun talaga, partner, yung Yusek Lisa, no, yung sakripisyo ng mga nanay, no, kapag once na sila ay naging nanay na, talagang isakripisyo yung trabaho at tumigil. Pero Yusek Lisa, nakakatuwa kasi marami ngayon, 'di ba, sa social media madali na kumita eh. Yung mga nanay na piniling mag-resign sa trabaho,
gumagawa ng paraan para kumita pa rin ng pera, nag-o-online selling. At the same time, natutustusan yung mga anak nila. Lalo na sa TikTok, 'di ba? Ang dami ng mga nanay na nagbebenta Nag-online selling, ng kung affiliates, ano-ano, affiliates. O dumidiskarte na rin ng kanila. So kahit papaano, kahit tumigil sa trabaho, naghahanap naman sa source of income. Pero yun nga, makakaapekto pa rin sa ekonomiya ng in bansa. case na lalo pang tumaas. Lalong diba? dumaan. So sa ngayon po, Yusek Lisa, hindi pa gaano kaseryoso itong teenage pregnancy. Tama kayo, Jello at Kuya Jello. Kuya na talaga tawag ko sa inyo. Ate Kuya na Jello lang po at kayo tawag sa inyo. Jandres. Kasi nga, hindi pa sila, Apa. hindi na sila hindi pa sila ganun kadami. Pero itong sinasabi ko na hindi ganun kadami ay yung tinatawag nating younger teenagers. Pero kung sa kabuuan, 10% na po sa mga adolescent, sa mga nanganganak ay mga teenagers. 10%, malaking percentage na rin yan. Ang sinasabi ko maliit lang yung 10 to 14. Tututukan ko yung sinabi mo, Kuya Jeff, about our mothers who decide to still be income, to still have income, no? At sila ay nag-online selling, nasa TikTok sila. Nakikita nga po ng Philippine Statistics Authority na on the rise ang tinatawag nating gig economy. Ito yung mga trabaho na hindi yung mga 8 to 5, hindi yung may employer-employee relationship. So magandang mga oportunidad ibibigay sa ating mga kababayan, including yung mga nanay, na kahit sila ay nasa bahay para mag-care sa mga bata at saka sa mga nakatatanda, ay nakakatulong pa rin sila sa pamilya. Ang wino-worry naman namin, Kuya Jello and Jandres, which could be our next conversation, ay wala yan silang social protection. Ibig sabihin, usually, hindi sila nag-ESS, no? So, ibig sabihin, pag ganon, pag sila handa na, ay wala silang pension. So, ito yung tawag natin walang social protection. So, ang amin din naman, ang aming panawagan din ngayon ay yung mga nagtatrabaho sa gig economy ay mag-enroll pa rin sa SSS. At kung pwede, ay kumuha sila ng pension plan para pagtanda nila, meron silang pension. Ayun, tama. Oo nga, no? Walang protection. No? Sana ganun ang gawin ng mga seller natin na mamis, no? Mag-apply Kahit pa sila rin. lang mismo yung maghulog para dun Oo, sa pension. Anong tawag nga doon? Parang voluntary, ganun ba? Contribution? Contributions, Oo, ayun. ayun. So ito po, Yusek, nasabi niyo naman po kanina na hindi gaano Opo. nakaka-epekto sa economy, pero may lumabas po na ulat na 33 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya. So, in what way, paano po nawawala yung 30 billion pesos dahil sa teenage pregnancy? Ay pwede pa na po nakakasama dyan ay hindi naman yung nawawala sa ekonomiya, kundi kailangan bigyan ng social protection itong mga batang ito. So, bibigyan sila ng health services, bibigyan sila ng DSWD, ng kanilang mga pangangailangan, at syempre, yung mga yon ay sana hindi na gagawin kung sila ay nasa school, wala silang anak na inaalagaan. Siyempre, yung pong mga nawawala sa ekonomiya dahil sa teenage pregnancy, I believe they refer to 15 to 19 years old. Kasi yung ating 15 to 19, yung iba dyan sa kanila ay nagtatrabaho na rin. So, hindi sila makapagtrabaho dahil sila ay may anak na, nakakadagdag yon or nakakabawas yon sa ating ekonomiya. So, it's not just na hindi sila makapagtrabaho, kundi na yung social protection services ng ating bansa ay nadadagdagan dahil sila kailangang tulungan. Ayun, no. Dami nating natutunan. Ganun pala kung paano mawala yung
pera ng bayan. Yung ano? nabanggit na halaga dito na 33 billion pesos. Parang So, domino effect. yun pala dahil sa pagbibigay din ng tulong at teenage mothers. Oo. Yusek Lisa, sa tingin nyo, ano ba yung nagiging dahilan ng patuloy na pagtaas ng teenage pregnancy? Dahil ba ito sa kawalan ng sex education sa mga eskwelahan? Dahil alam naman natin mga Pilipino, parang conservative tayo pag pinag-uusapan ng sex. Aminin natin na parang yung reaction pa natin kapag nakakarinig regarding sa Oo. sex, 'di ba? Parang medyo hindi pa open-minded yung mga Pilipino. So, sa Parang tingin pabebe pa, no, nakadiri. oo. Yusek, go ahead pa. Pabebe at kadiri. Opo, actually marami pong mga kadahilanan na kumbaga ay para bang nag-interaction, yung bang nagkumpul-kumpul na kadahilanan, hindi lang isang dahilan. Una dyan ay, yun na nga, yung mga nakatatanda sa atin ay hindi komportable pag-usapan ang sexuality sa pamilya. So isa yon yung kulang sa pag-uusap ng mga nanay at tatay sa kanilang mga anak tungkol sa reproductive health. Pangalawa, actually, meron na po tayong reproductive health education in a way sa ating eskwelahan kasi may mga modules. So, hindi siya separate na subject, no? May mga modules that discuss the human body, reproductive health and sexuality sa eskwelahan. Kaya lang, yung mga teacher nga, may study na ginawa ang DepEd na ang mga teacher, maraming teacher ang hindi nga komportable na pag-usapan. So, teachers are not confident, but not just that. Sinabi na po ninyo na tayo ay conservative country. Kumbaga, may mga teacher na hindi tugma sa kanilang personal beliefs ang mapag-usapan ang sexuality. Pangatlo, isang kadahilanan, so yun, walang masyadong pag-uusap sa pamilya, sa eskwelahan, hindi confident ang mga teacher na pag-usapan reproductive health and sexuality. Pangatlo, syempre yung ating mga kabataan ay exposed na sa social media at sa kanila doon nakukuha yung impormasyon at doon sila na parang naiengganyo sila na maging early sexually active. So imagine all of these three factors coming together, no? Walang pag-uusap ng malinaw at may iba pa silang source ang mga kabataan ng information na mas talagang explicit. So imagine that yung walang impormasyon tapos may impormasyon na hindi. So ito yung mga rason natin. Kuya Jello and John, ako ang aking palaging sinasabi, pwede naman nating kausapin yung mga kabataan tungkol sa kanilang sexuality. Hindi naman pwedeng diretso about sex, kundi unahin natin yung usual conversation na naalala ko na sinasabi sa akin ng aking mga magulang noon. Ano bang gusto mong maging? So ako noon gusto kong maging teacher. So para maging sinasabihan ako ng mga nanay at tatay ko na mag-aral ka ng mabuti. Huwag kang parang wala lang sa eskwelahan. At ayusin mo yung kalusugan mo. So ito yung conversations natin na we encourage our young to develop themselves, focus on education and making themselves healthy. And making themselves healthy includes health, which means preserve your body to be strong. And including dyan ay ang wag munang maging sexually active para maiwasan ang unplanned and early pregnancy na nakakasira din or hindi naman nakakasira kundi yung health ay vulnerable ka na kung ikaw ay nanay na bata pa. So ito yung mga different factors pero isa pa po nakita namin ay kahirapan. So karamihan po talaga na vulnerable na mga kabataan ay yung nasa mahihirap na pamilya at saka nasa
mga pamilya na ang kanilang mga magulang ay hindi masyadong mataas ang antas ng edukasyon. Kaya maganda naman po sa DSWD yung ating 4Ps na nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga mahihirap. Kasama po doon ang learning session. So doon po sa mga mahihirap natin, na kababayan na binibigyan ng tulong ng DSWD sa 4Ps, meron yan silang sessions to talk about what we are talking now. Siyempre, implementation, yung buy-in ng mga magulang ay kailangan pang tingnan kung after ba ng learning session ay ginawa nila yung mga natutunan nila. Okay, Yusek, nabanggit niyo po kanina na parang uncomfortable po nga yung mismong mga teachers sa pagtuturo regarding dun sa sex education nga po. So you think it will help kung magkakaroon din ng seminars, conferences para ma-educate din yung mismong mga teachers regarding sa tamang pag-educate ng sex education sa mga Tamang-tama ka dyan, oo. Actually, hindi na, marami na pong modes of talking to our young about reproductive health at sexuality. Ito ay mga video. So, pwede naman na si teacher, kung hindi siya komportable to really talk about sexuality, maggamit siya ng video. Doon, ipakita niya sa mga kabataan ano ba itong gustong dapat nilang malaman. And then, doon siya mag-start ng kanyang discussion. Isa pa pala, Kuya Jello and John, ang sinusulong din ngayon natin ay yung tinatawag na peer education, which means yung mga kabataan na training tungkol sa pag-uusap sa kapwa nila kabataan tungkol sa sexuality. Sila yung sila yung tumutulong na kausapin yung kapwa teenagers na. Peer educators in local government units are also being used. They help in spreading the word about reproductive health of our young. Okay. Yusek, panghuli na lang po, mensahe na lang po ninyo o payo sa ating mga magulang, sa mga bata, para po regarding po dito sa maiwasan. usaping ito, sa teenage pregnancy. Thank you, John. Ang aking mensahe po sa mga kapwa ko lola at mga magulang ng ating mga teenager, huwag po tayong mahiyang kausapin yung ating mga bata pa nga eh. Let's not wait for them to reach 15, no? While young. Kahit yung mga 4 years old, naintindihan na yan nila ang dreaming who they want to be. Doon ang sinasabi ko, that's the point of conversation. Kausapin natin yung mga anak natin, encourage natin sila na magkaroon sila ng pangarap na sila ay maging teachers o ano man yung gusto nila. Kahit po man TikTok creator no, or artista, no? Kung ano yung dream nila, i-encourage sila na mag-aral at maging malusog. Sa mga kabataan naman, nakadaan din naman ako sa biging teenager na may crush. At siya ay may crush din sa'yo. Ang payo ko sa inyo, reach your dream first. Now, if you need to go out and go on dates, do barkada dates. Yung makipag-date kayo kasama sa inyong mga barkada. No? Mag-swimming kayo, kain sa mall, pero barkada, huwag yung tigdalawa-dalawa lang. Maganda yung payo ni Yusek Lisa. Pero Yusek Lisa, hindi lang ako sang-ayon doon sa sinabi niyo na para sa inyong mga lola. Oo. Kasi parang ate lang po namin kayo. Parang kapatid lang po namin kayo. Ano Parang pong Ay, naku, tagang kuya dito. ko, Kuya Jello. ano pong vitamins niyo? Pwede, sige. Ayun po. Maraming salamat po, Yusek. Yusek, sa Thank susunod you. po ulit ha. Ayan. Maraming salamat. Thank you po. Muli yan po si Yusek Ate Lisa Grace Versales, Executive Director po ng Commission on Population and Development.